Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2261. Matapos itong pag-isipan ng palihim, nagsalita siya ng may pag-aatubili. Dahil hindi naman malala ang sugat ni Senior Brother Nelson, dapat kang maglaan ng oras para magnilay-nilay at magpagaling. Bakit ka nakatayo ngayon? Kung kailangan mo ng tulong namin sa kahit ano, hindi ka namin tatanggihan. Hindi naman parang misteryoso ang sinabi niya. Marahang tumawa si Nelson at tumango kay Griffin. Dahil mabuti naman ang intensyon niya, hindi mapabulaanan ni Nelson ang sinabi niya. May isang maliit na bagay na hindi ko maintindihan. Nagpadala kami ng 20 disipulo rito at bakit 19 lang kami rito? Natahimik ang lahat matapos nilang marinig ang tanong ni Nelson. Nagkatinginan sila at isang kakaibang tingin ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang dating mapayapang ekspresyon ni Griffin ay agad na naging malungkot na parang nakalunok siya ng ilang patay na langaw. Labis na nagulat si Nelson nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng lahat. Lumingon siya at tiningnan ang karamihan. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto kung sino ang nawala. Nasaan si Jack? Nakita ko mismo siyang naglalakad papunta sa Divine Void Slope. Bakit hindi ko siya makita ngayon? May nangyari ba sa kanya? Tanong ni Nelson na may bahagyang kaba. Mas kakaiba ang ekspresyon ng mukha ng iba nang marinig nila ang mga tanong niya. Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na paghinga, pinutol ni Reeve ang katahimikan at itinuro ang pwesto sa tabi niya. Tingnan mo itong bakanteng pwesto sa tabi ko, natatandaan mo pa ba kung sino ang nakatayo rito kanina? Tumingin si Nelson sa itinuturo ni Reeve at napaisip. Agad niyang napagtanto. Ito ang posisyon ni Jack. Nasaan siya? Biglang natauhan si Nelson pagkatapos niyang magsalita. Agad siyang nagtanong. Nasa mundo pa rin ba siya ng dugo? Hindi niya napansin kung gaano paos at nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Bumantong hininga ng marahan si Reeve at tumango. Nasa loob pa rin siya at sigurado akong lumalaban pa rin siya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Nelson nang marinig niya ito. Maging ang kanyang paghinga ay naging hindi pantay. Tumingin siya sa unahan, sinundan ang dating kinatatayuan ni Jack at nakita niyang 2 sa 4 na Divine Void Warriors na natatakpan ng pulang ilaw ang nawala. Kung ikukumpara sa iba, malinaw na alam ni Nelson ang ibig sabihin nito. Nakapatay na si Jackie nang hindi bababa sa 60 corpse puppets at maihahambing ito sa kanyang mga resulta. Mas marami pang corpse puppets ang napatay ni Jack kumpara sa kanyang sarili. Napakalakas ni Jack kaya kahit siya ay hindi kalaban ni Jack. Gayunpaman, hindi ba't nasa intermediate stage pa lang ng innate level si Jack? Lalong nagulat si Nelson habang iniisip niya ito. Bahagyang nanginig ang mga sulok ng kanyang bibig. Talaga ba itong si Jack? Ilan pa ba ang tao sa mundo ng dugo? Kanina pa napapansin ni Reeve ang mga tao sa mundo ng dugo. Dahil sa usapan ng lahat, nasabi niya kung sino pa rin ang pumapatay sa mundo ng dugo ngayon. Mayroon pang 5 tao sa loob ng mundo ng dugo. Sa kanilang 5, 2 sa kanila ay mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion habang ang 2 pa ay mga disipulo mula sa Corpse Pavilion. Ang huli ay si Jack mula sa ating Dulce Sovereign Pavilion. Ang mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay nakaligtas na sa 3 balakid. Nangangahulugan ito na nakapatay na sila ng hindi bababa sa 70 corpse puppets. Mapapasa nila ang hamon kung makakapatay sila ng 30 pang corpse sects. Kabanata 2262. Bukod kay Jack, oras na lang ang kailangan para mapatay ng 4 na iba pa ang huling 30 corpse puppets. Gayunpaman, mas malakas si Jack kaysa sa 70% ng mga tao roon kahit na 2 Divine Void Warriors pa lang ang napatay niya. Ang nakakagulat na ekspresyon sa mukha ni Nelson ay kitang-kita. Kaya't ang hindi kumbinsidong pakiramdam ay pumuno sa puso ni Griffin matapos niya itong makita. Hindi niya maiwasang magsalita ng may pagtatampo. Swerte lang talaga ng lalaking iyon. Sino ang mag-aakala kung ano ang ginawa niya? Walang nakarinig sa sinabi niya. Alam na alam ng lahat na naiinggit at nagseselos lang siya kay Jack. Habang lumalakas si Jack, lalo siyang nasasaktan dahil sa hindi magandang relasyon nila. Naunawaan ng lahat ang kanyang pananaw at hindi nagsalita dahil dito. Gayunpaman, nagsalita si Reeve nang may bahagyang panginginig sa kanyang boses sa sandaling ito. 70. Nakapatay na si Jack ng 70 corpse sects. Tingnan mo siya. Nawala na ang 3 Divine Void Warrior sa harap niya. Ang sinabi niya ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi lamang ang mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion, ang mga disipulo ng ibang mga sekta ay lumingon din upang tingnan kung nasaan si Jack.
Totoo ngang 3 Divine Void Warriors ang nawala mula sa kinaroroonan ni Jack at isa na lamang Divine Void Warriors ang natitira na natatakpan ng pulang ilaw. Hindi nakapagsalita ang mga disipulo ng kanilang sekta habang ang mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay nagsimulang mag-usap ng may pagkagulat tungkol sa nangyari. Akala ko si Jack ang hindi makakatagal sa 5 iyon sa mundo ng dugo. Tutal, 60 bangkay na puppet lang ang napatay niya. Sa itsura ng mga bagay-bagay, may posibilidad na makumplito niya ang hamon. Oo nga naman, hindi natin maaaring hamakin ang kahit sino. Pagkatapos magsalita ng taong ito, ang disipulo ng isang Dual Sovereign Pavilion na nakatayo sa tabi niya ay hindi napigil ang magsalita ng malakas. Anong ibig mong sabihin na baka hindi niya matapos ang hamon? Alisin ang salitang baka. Sigurado akong kaya ito ng aking junior brother na si Jack. Sigurado akong matatalo niya ang pang-4 dahil matagumpay niyang natalo ang 3 sa kanila. Sa sandaling ito, wala ni isa sa mga disipulo ng Dual Sovereign Pavilion, maliban kay Griffin, ang nagalit kay Jack. Dati, nahihiya sila dahil kay Jack, ngunit ang lakas na ipinakita ni Jack ngayon ang nagpamala sa kanila ng pagmamalaki sa kanya. Tutal, 4 sa 5 nanatili sa mundo ng dugo ay mula sa mga sekta ng ika-4 na baitang. Sa kanila, si Jack lang ang tanging mula sa sekta ng ika-3 baitang. Bagamat lahat sila ay kwalipikadong makapasok sa Secret Place for Resources, sila ay mga disipulo mula sa mga sekta sa ika-3 baitang at ang mga disipulo mula sa mga sekta sa ika-4 na baitang ay mas malakas kaysa sa kanila. Palagi silang may pakiramdam na minamaliit sila ng mga disipulo sa ika-4 na baitang. Sa ngayon, sa wakas ay nakapasok na si Jack sa ika-3. May pagmamalaki ng mga grade sec. Huminga ng malalim si Griffin. Paano nangyari iyon? Paano niya nagagawa ang mga ganitong tagumpay? Bahagyang nanginginig si Griffin habang nagsasalita na parang hindi makapaniwala na nangyayari ito. Matapos siyang huminga ng malalim ng ilang beses, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang nagdilim. Sumimangot din ng malalim si Zam-Ian habang si Theo ay parang kakamatay lang ng isang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi nila kailanman inakala na si Jack ay nakamit na ang ganitong lakas at maihahambing sa pinakamalakas na disipulo mula sa mga sekta sa ika-4 na baitang. Ito ay higit pa sa kanilang inaakala. Sa sandaling ito, may sumigaw ng malakas. Tingnan mo, ang pang-4 na Divine Void Warrior sa harap ni Jack ay nawala na rin. Ang ingay na ito ay walang pinagkaiba sa paghagis ng time bomb sa kalmadong ibabaw. Nanlaki ang mga mata siyam ng lahat sa gulat at tumingin sa kung saan naroon si Jack dati nang hindi makapaniwala. Nawala ang pang-4 na Divine Void Warrior at napakabilis ng lahat ng nangyari. Pinag-uusapan pa rin nila kung matatapos ba ni Jack ang hamong ito ngayon lang, ngunit agad silang pinatunayan ni Jack na mali sila. Kabanata 2263. Tulad ng sinabi ng disipulo ng Dual Sovereign Pavilion, dapat niyang alisin ang mga salitang baka dahil siguradong makukumpleto ni Jack ang hamon. Bukod pa riyan, mas mabilis niyang makukumpleto ang hamon kaysa sa lahat. Ang pagkawala ng ika-4 na Divine Void Warrior ay nangangahulugan na matagumpay na napatay ni Jack ang 120 corpse puppets. Isa itong malaking tagumpay. Kahit ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion ay hindi natapos ang misyon dahil hindi nawala ang ika-4 na Divine Void Warrior. Nako, ang pinakamahalaga ay ang lalaking ito ay nasa intermediate stage pa lamang ng innate level. Kailan pa naging ganito kalakas ang isang taong nasa intermediate stage ng innate level? Napakarami sa atin na nasa huling stage na ng innate level ang nabigo. Bukod pa riyan, napipilitin tayong mapasuko at hindi na kayang lumaban. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi habang nagsasalita. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat. Isa itong malaking dagok para sa kanila. Walang makakaisip na ang unang taong nakakumpleto ng misyon ay isang hindi kilalang disipulo mula sa Dual Sovereign Pavilion. Bagamat nagdulot ng kaguluhan si Jack dati, nasa loob lamang ito ng maliit na radius. Bahagya lamang tumangala ang lahat kay Jack ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaisip na magkakaroon siya ng ganitong lakas at talento. Kahit ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion ay namutla sa kanyang harapan. Ang dahilan ng labanan sa pagitan ng Corpse Pavilion at Thousand Lives Pavilion ay tila wala ng dahilan pagkatapos ng nangyari. Sa mundo ng dugo kung saan naroon si Jack, may hawak siyang itim na espada at para siyang isang hindi matalong puno ng pino na nakatayo sa mundong ito na puno ng dugo. Sa isa't isa, ang mga bangkay na puppet ay bumagsak na patay sa paligid niya. Ang kanilang itim na dugo ay naipon sa isang maliit na ilog at kumalat sa paligid ni Jack na may tunog na humahampas. Mayroon pa ring kaunting itim na dugo sa kanyang espada at ang dugo ay tumulo ng patak-patak kasunod ng talim ng espada. Huminga ng malalim si Jack at sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang mamatay ang huling puppet ng bangkay.
Kung ikukumpara sa sitwasyon sa ibang mga mundo, mas malinis ang kanyang paligid dahil karamihan sa mga puppet ng bangkay ay namatay sa isang atake lang. Ang paraan ng pagpatay ni Jack ay hindi ang sirain ang depensa ng puppet ng bangkay. Sa halip, ginamit niya ang Destroying the Void para patayin ang kanilang mga kaluluwa. Kaunting hiwa lang ang kailangan niya at tiyak na mamamatay ang puppet ng bangkay. Ang mga puppet ng bangkay, na orihinal na nagbabanta sa kanya gamit ang kanilang mga kuko at pangil, ay unti-unting bumagsak sa lupa ng paisa-isa. Hindi na nahaharangan ng mga puppet ng bangkay ang kanyang paningin at bahagyang itinaas ni Jack ang kanyang baba upang tumingin sa malayo ng may nagliliyab na mga mata. Mga 100 metro mula sa kanyang kinaroroonan, isang lalaking nakasuot ng baluti ang nakatayo roon ng diretso at may hawak na espada. Nagkatinginan silang dalawa mula sa malayo. Ang Divine Void Warrior ay pareho pa rin at maging siya ay nanatiling pareho ang ekspresyon. Itinabi ni Jack ang itim na espada at dahan-daang naglakad lampas sa mga bangkay na puppet na nasa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit sa Divine Void Warrior. Nilinaw ng matandang announcer noon na nanalo sila sa hamon matapos nilang matagumpay na mapatay ang 120 bangkay na puppet. Kung gayon, ang huling Divine Void Warrior na nakita niya ay hindi mapanganib sa kanya. Hindi siya lumutang sa ere o sumugod. Dahan-dahan siyang lumapit sa Divine Void Warrior ng sunod-sunod. Gumugol siya ng halos 10 minuto bago nakarating sa harap ng Divine Void Warrior. Walang pagkakaiba sa pagitan ng Divine Void Warrior na ito at ng iba pa na nakita niya dati. Bawat taong tumuntong sa Divine Void Slope ay haharap sa Divine Void Warriors na may iba't ibang anyo. Gayunpaman, ang Divine Void Warriors na kinakaharap ng bawat isa ay mananatiling pareho. Hindi na mamalayang napaatras si Jack nang marinig ang tunog ng pagkalabog na parang may mekanismong pinapagana. Natatakot siya sa isang bagay na hindi mapigil ang mangyari. Gayunpaman, gumalaw ang braso ng Divine Void Warrior sa sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2264. Matamang tinitigan ni Jack ang Divine Void Warrior na nasa harap niya. Walang ekspresyon ng Divine Void Warrior habang iniuunat niya ang kanyang palad. Isang alon ng kulay abong itim na enerhiya na parang ambon ang unti-unting naipon sa kanyang palad. Pamilyar si Jack sa alon ng enerhiyang ito. Naranasan niya ito ng ilang beses noon at napagtanto niya na ito ang enerhiyang pinakawala ng corpse puppet pagkatapos nilang mapatay. Malinaw niyang naalala na ang kanyang katawan ay nakaranas ng matinding gutom matapos niyang maramdaman ang alon ng enerhiya at pakiramdam niya ang enerhiyang iyon ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Sa ngayon, ang mga alon ng enerhiya ay nagtipon sa mga palad ng Divine Void Warrior at mayroong kabuoang 120 alon ng enerhiya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jack habang iniisip niya kung ano ang iniisip ng mandirigma. Patuloy na naipon ang enerhiya na parang mga batis na dumadaloy patungo sa ilog sa palad ng Divine Void Warrior. Pagkatapos ng 5 paghinga, isang kristal na kulay maroon ang lumitaw sa harap ni Jack. Hindi napigilan ni Jack na mapasigaw nang sa wakas ay makita niya kung ano ang hitsura ng kristal. Shattered Soul Crystal. Ito ay isang Shattered Soul Crystal na kasinlaki ng 2 hinlalaki. Ang buong kristal ay kulay pula at mukhang isang piraso ng Blood Jade na ibinaon sa loob ng daan-daang libong taon. Nang mas malapitan na ang tingnan, may mga kislap ng pulang tuldok sa loob, at mayroong kagandahang nakakabighani sa kaluluwa ang kristal. Nakakuha si Jack ng 2 Shattered Soul Crystals noon, at nagmula ang mga ito sa bangkay na natatakpan ng pulang runes sa labas ng 10 Absolute Strap Array. Ang isa sa mga ito ay kasinlaki ng hinlalaki habang ang isa naman ay kasinlaki ng kanyang palad. Ang isa sa mga kristal ay tuluyang nasipsip ni Jack habang ang isa ay buo pa rin at nakaimbak sa mustard seed. Paano ito naging Shattered Soul Crystal? Bakit ito isang Shattered Soul Crystal? Labis na nagulat si Jack. Bakit lumitaw dito ang Shattered Soul Crystal? Pinatigas ba ng Divine Void Warrior ang Shattered Soul Crystal bilang gantimpala para sa kanya? Sa mga alaala ni Jack, ang mga Scattered Soul Crystal ay mahahalagang kayamanan kahit sa Divine Void World. Tanging ang mga dakilang sekta lamang ang may 1 o 2 kristal. Gayunpaman, bakit patuloy siyang nakakakita ng napakaraming kristal sa ikatlong baitang na mundong ito? Wala itong saysay. Sigurado siyang may mali sa West Cersei State. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang malaking bagay na talagang nangyari sa West Cersei State at tiyak na may kaugnayan ito sa Divine Void World. Huminga ng malalim si Jack nang lumitaw ang lahat ng uri ng palagay sa kanyang isipan. Ano man ang kanyang isipin, hindi siya nakagawa ng tamang desisyon dahil wala siyang sapat na impormasyon. Ang parehong eksena ay lumitaw sa lahat ng 5 malayang mundo ng dugo.
Natapos din ng 5 iba pang tao ang kanilang hamon sa loob ng kinakailangang oras at nakarating sa harap ng kani-kanilang Divine Void Warriors. Gayunpaman, wala silang parehong pananaw tulad ni Jack at nakatitig lamang sa mga kristal. Alam nila na ito ay talagang isang mahalagang kayamanan ngunit wala silang ideya kung ano talaga ito at kung ano ang gamit nito. Bagamat nasa Spring Solidifying Realm na ang lalaking nakamaskara, limitado pa rin ang kanyang kaalaman. Tutal, ang mundong kinaroroonan nila ay isang third-grade world lamang at walang kapantay sa Divine Void World. Bukod pa riyan, ang mga alaala ni Jack ay nagmula sa pinakamalakas na masters ng Divine Void World habang ang lalaking nakamaskara ay ang pinakamatandang disipulo lamang ng isang sekta sa ika-4 na baitang sa West Cersei State na matatagpuan sa kontinente ng Hestia. Lahat sila ay tumingin sa mga Divine Void Warriors na nakaunat ng kanilang mga kamay sa harap nila ng may pagtataka. Ang disipulo ng Corpse Pavilion na si Lennon Wax ay iniunat pa ang kanyang daliri upang hawakan ang kakaibang kristal. Kabanata 2265. Sa sandaling ito, biglang narinig ang isang tunog ng pagkalabog na nagmumula sa scattered soul crystal, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga kristal. Lumaki ang mga bitek ng walang kapantay na bilis at hindi nagtagal ay natakpan ang buong kristal. Ang mga kristal ay tila mababasag anumang oras at ang mahalagang enerhiyang nakaimbak sa loob ay muling ilalabas. Ang tugon ng lalaking nakamaskara at ni Lennon ay ang pag-angat ng kanilang mga bantay sa isip. Humakbang sila ng 2 hakbang paatras at muling hinigpitin ang kanilang hawak sa kanilang mga armas upang tumugon sa anumang biglaang pagbabago. Para sa kanila, ang mga kristal ay tila ginagantimpalaan sa mga taong nakadaan sa Divine Void Slope. Gayunpaman, ito ang kanilang palagay at wala sa kanila ang sigurado. Kung ikukumpara sa mga takot na disipulo mula sa Corpse Pavilion, medyo kalmado ang reaksyon ni Graham at Benjamin. Bagamat tinatitigan din nila ang mga scattered soul crystal habang unti-unti silang nababasag, maingat silang hindi nagtago rito. Si Jack lang ang tumingin sa scattered soul crystal ng may panghihinayang at pagkabalisa. Matapos mabasag ang mga scattered soul crystal, agad na ilalabas ang enerhiya. Kung hindi niya maa-absorb ang kapangyarihan, tuluyang masasayang ang mahalaga at purong enerhiya ng espiritu. Isa itong malaking kawalan para kay Jack at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bago tuluyang mabasag ang scattered soul crystal, umupo siya nang nakakross ang mga tuhod para pakalmayan ang sarili at maging handa na maabsorb ang enerhiya anumang oras. Kasunod ng huling tunog ng pagkalabog, ang scattered soul crystal ay tuluyang nabasag. Isang malaking dagat ng enerhiya ng espiritu ang bumuhos patungo kay Jack nang walang hadlang. Kumunat ang noo ni Jack nang agad niyang hinigop ang enerhiya sa kanyang sariling katawan. Gumawa siya ng mga spell gamit ang kanyang mga kamay at mga alon ng itim na liwanag ang Dawn Alloy sa paligid ng kanyang mga daliri. Mabilis niyang inactivate ang Destroying the Void at sinimulang bumuo ng mga Soul Sword nang hindi hawak ang pabalik sa kanila. Para mabuo ang mga Soul Sword, kinailangan niya ang suporta ng isang malakas na aura. Sayang ang hindi pagbuo ng mga Soul Sword matapos sumipsip ng napakaraming purong enerhiya ng espiritu. Hindi na kinailangan ni Jack ng anumang turo mula sa mga guro o gumugol ng anumang oras upang unti-unting maunawaan kung paano magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil sa walang pag-iimbot na sakripisyo mula sa dating dakilang guro, ang pag-unawa at pagsasanay ni Jack tungo sa pagsira sa Void ay nakamit na ang isang walang kapantay na antas. Ang kailangan niya ay ang suporta ng malakas na enerhiya ng espiritu upang makabuo ng mas maraming mga espada ng kaluluwa. Ngayon na nasipsip na niya ang napakaraming purong enerhiya ng espiritu mula sa mga nakakalat na kristal ng kaluluwa, nabubuo na niya ang mga espada ng kaluluwa ng may kamanghamanghang bilis. 31. 32. Dahan-dahang binilang ni Jack ang bawat soul sword na nabuo niya. Ang scattered soul crystal na ito ay doble ang laki kumpara sa dati niyang hinigop. Pakiramdam niya ay malapit nang sumabog ang kanyang mga ugat habang hinihigop niya ang napakalaking spirit power. Gayunpaman, mas malakas na ngayon si Jack kaysa dati. Sa panahong ito, hindi lamang niya inulit kung paano i-activate ang Destroying the Void sa kanyang puso ng ilang daang beses, kundi nagawa rin niyang bumuo ng 15 soul swords. Dahil sa dami ng karanasan, wala siyang hinarap na balakid at ilang beses na mas. Mabilis siya sa pagbuo ng mga soul swords. Dahan-dahang lumipas ang panahon at sa mahabang panahon ng pagbuo ng mga soul sword, hindi na alam ni Jack kung gaano nakatagal ang lumipas. Ubo. Matapos masipsip ang huling bakas ng purong enerhiya ng espiritu, hindi napigilan ni Jack ang pag-ubo ng isang subo ng dugo. Namantsahan ng pulang dugo ang kanyang damit at namutla ang kanyang kutis. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang kaligayahan.
Matapos niyang masipsip ang purong kapangyarihan ng espiritu mula sa Scattered Soul Crystal, nagawa niyang bumuo ng isa pang 20 Soul Sword. Kasama ang 15 Soul Sword dati, kaya niyang bumuo ng 35 Soul Sword ng sabay-sabay. Kabanata 2266. Hindi kailanman inakala ni Jack na mangyayari ito. Noong una ay inakala niya na ito ay isang normal na paraan lamang ng pagpapahusay ng kanyang husay sa pakikipaglaban at hindi niya kailanman inakala na makakakuha siya ng ganitong mga benepisyo. Gayunpaman, labis na nabigla ang kanyang katawan nang sumipsip siya ng napakalaking purong kapangyarihang espiritu. Bilang resulta, namutla siya at samuka ng dugo dahil sa ilang panloob na pinsala. Gayunpaman, para kay Jack, wala ito dahil walang kapantay sa kanyang natamo. Isang disipulo ng Thousand Leaves Pavilion ang nakatitig ng diretso sa Divine Void Slope at mahinang nagkomento, bakit hindi pa sila lumalabas? Inilipat ba sila sa ibang mundo pagkatapos nilang makapasa sa pagsusulit? Dahil na-eliminate na tayo, hindi ba natin maobserbahan kung paano sila dumadaan sa mga paparating na pagsusulit? Natapos na ng lahat ng 5 disipulo sa mundo ng dugo ang kanilang misyon, at nawala na rin ang lahat ng 4 na Divine Void Warrior sa kanilang harapan. Nangangahulugan ito na nakapasa silang lahat sa pagsusulit. Gayunpaman, walang anumang paggalaw sa kanilang orihinal na kinatatayuan sa Divine Void Slope na ikinagulat ng lahat. Tutal, lahat ng natanggal ay ililipat pabalik sa Divine Void Slope mula sa mundo ng dugo, ngunit lahat ay nalito at nagsimulang gumawa ng mga pagpapalagay ng ang mga nakakumpleto ng mga gawain ay hindi pa nakabalik. Matapos makapasa sa pagsusulit ang natitirang 5, nagbago rin ang Divine Void Slope. Lahat ng Divine Void Warriors na inilagay sa harap ng mga challenger ay nawala, at ang tanawin ay nabawi ang walang harang na paningin nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig ang mga tao roon ng isang bagay na umuugong, na parang may malakas na hangin na dumaan sa mga puno, na sinundan ng ilang mahinang tunog ng pagkatok. Ang lahat ng 5 challenger na nakapasa sa pagsubok ay sa wakas ay bumalik sa kanilang mga orihinal na lugar. Hindi sila ibinalik kundi itinapon sa ere, at ang mga challenger ay hindi nakareact agad dahil sa biglaang pagkatapon sa kanila. Kaya, silang 5 ay bumagsak sa lupa sa isang napakahiyang kalagayan. Mabuti na lang at sila ay mga martial artist, at ang mga maliliit na sugat ay baliwala sa kanila. Inilagay ng lalaking nakamaskara ang 2 kamay sa lupa at nagawang tumayo. Hindi makapagsalita, tinapik-tapik niya ang alikabok sa kanyang katawan at hindi niya maiwasang tumangala sa kung saan siya nahulog. Napakalakas ng ating panganay na nakatatandang kapatid. Nalampasan niya ang hamon ng walang anumang kahirapan. Walang kapantay ang grupo ng mga Panginoon sa ating nakatatandang kapatid. Ang mga kayamanan sa Divine Void Slope na ito ay para sa ating panganay na nakatatandang kapatid na lalaki. Siya lamang ang may lakas para makuha ang mga ito. Nilunod ng malalakas na papuri ang mga tinig ng iba. Labis na natuwa ang mga disipulo ng Corpse Pavilion nang makita nilang sa wakas ay nakabalik na ang lalaking nakamaskara. Hindi sila tumigil sa pag-uusap at patuloy na umawit ng mga papuri para sa lalaking nakamaskara. Sanay na ang lalaking nakamaskara dito pagkatapos ng maraming taon. Siya ang nangungunang disipulo sa kanilang sekta, at walang makakapantay sa kanya. Dahil ang mga papuri na iyon ay palaging nakapaligid sa kanya, wala itong epekto sa kanya. Huminga siya ng marahan at hindi pinansin ang mga papuri habang malamig na nagtanong. Ilang tao ang nanalo sa hamon? Naalala niya ang sinabi ng announcer, kahit na medyo matanda na ang dating. Makakaharap nila ang 9 na Divine Void Warrior sa kabuuan, at may 4 na naghihintay sa kanya dahil nagawa niyang talunin ang 4 sa hamong ito. Gusto niyang malaman kung sino pa ang kasama niyang nakikipagkompetensya para sa mga kayamanan sa sandaling ito. Agad na sumagot si Zam Ian sa pambobolang paraan, 5 sa inyo ang nakapasa sa hamon. Tumigil siya at wala nang balak ituloy ang usapan. Huminga ng malalim ang lalaking nakamaskara matapos marinig ito. 5 sila, ngunit ang iba ay maaaring hindi na makatagal pa. Tutal, ang kasalukuyang hamon ay napakahirap, lalo na ang mga kailangan nilang harapin mamaya. Tinataya niya na wala pang 10% ng mga natitira ang makakapagpatuloy kapag narinig niya ang mga patakaran sa mundo ng dugo. Totoo nga, tama ang kanyang palagay, at ang bilang ng mga taong nagtagumpay ay mas kaunti kaysa sa kanyang inaasahan. Isa ba sa kanila si Graham Elliott? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2267. Nagtanong ang lalaking nakamaskara sa halos hindi marinig na boses, at mabilis na tumango si Zam Ian. Nalampasan nina Benjamin Gale at Graham Elliott mula sa Thousand Leaves Pavilion ng hamon. Mas malakas si Graham at mas maikli ang oras na ginugol kumpara kay Benjamin.
Lumingon ang lalaking nakamaskara sa kinaroroonan ni Benjamin at napansin niyang medyo namumutla ito. Nakalunok si Benjamin ng ilang tableta habang nakatuon siya sa paggaling at pagpapanumbalik ng kanyang tunay na enerhiya. Halata na ginamit ng lahat ang malaking bahagi ng kanilang tunay na enerhiya noong sila ay nasa mundo ng dugo. Sino pa? Tanong ulit ng lalaking nakamaskara. Umubo ng mahina si Zhang Ian habang nanigas ang kanyang ekspresyon. Ayaw niyang banggitin ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Nariyan si Senior Brother Lennon mula sa aming sekta at ikaw, nauutol na sabi ni Zhang Ian habang nagsasalita, at ang lalaking nakamaskara ay lumingon upang tumingin sa kanya ng may pagtataka. Pinilit ni Zhang Ian na ngumiti, at napakunot ang noo ng lalaking nakamaskara nang makita ang ekspresyon ni Zhang Ian. Labis siyang naguluhan. Bakit parang iiyak ka na? Maging tapat ka lang at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ka nauutil? May biglang pumasok sa isip ng lalaking nakamaskara at nagtanong siya, apat pa lang kaming nabanggit mo. Sino ang panglima? Sa wakas ay nakapagtanong na ang lalaking nakamaskara ng isang tanong na kailangang sagutin ng direkta ni Zhang Ian. Napaigtad siya habang nakapagdesisyon. Si Jack pala. Ano? Akala ng lalaking nakamaskara ay nagkamali siya. Ano ang pinagsasabi niya? Ang panglimang tao ay si Jack. Imposible. Imposible ito. Anong pinagsasabi mo? Tinatanong kita kung sino ang panglima. Kumusta na si Jack? Bulong ng lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim si Zhang Ian habang pinipilit ang sarili na kumalma. Si Jack ang tinutukoy ko, siya ang ikalimang taong nakakumpleto ng misyon. Isa pa, hindi lang siya ang ikalimang taong nakakumpleto ng hamon, siya ang unang nakagawa nito. Agad na nakahinga ng maluwag si Zhang Ian na para bang isang malaking misyon sa buhay ang natapos niya, nang sa wakas ay mailabas niya ang mga salita sa kanyang dibdib. Kahit anong gawin niya, hindi niya kailanman matatakasan ang tanong na ito. Ano? Anong sabi mo? Pilit na idiniin ng lalaking nakamaskara ang mga salita habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa sandaling ito, iminulat na nina Graham at ng iba pa ang kanilang mga mata para tingnan ang lalaking nakamaskara. Tutal, alam nilang lahat kung sino ang lalaking nakamaskara, at nagawa niyang makuha ang kanilang atensyon gamit ang kanyang nakakadurog ng pusong ungol. Narinig ni Graham ang lahat ng kanilang pinag-usapan dahil maririnig ng iba ang mga boses ni Zhang Ian at ng lalaking nakamaskara. Ang kanyang walang emosyong ekspresyon ay nagsimulang gumuho na parang mga bitek na lumilitaw sa makapal na yelo at hindi niya magawang manatiling kalmado. Kung hindi niya ginagamot ang kanyang mga sugat, malamang ay tatalon na siya mula sa Divine Void Slope o kaya ay sumugod para magtanong kung totoo ito. Totoo ba na siya ang nauna? Bahagyang nanginginig ang boses ni Graham habang nagsasalita. Tumango ang ibang mga disipulo na nakatayo sa tabi ni Graham at mukhang nagsasabi ng totoo si Zhang Ian. Gayunpaman, naramdaman ni Graham na lahat ng nangyari ay walang katotohanan. Naalala niya na si Jack ay nasa intermediate stage lamang ng innate level at may limitasyon ang kanyang lakas. Lumaban siya ng husto sa mundo ng dugo at tanging ang mga nakaranas lamang ng pagpatay ng 120 bangkay na puppet ang nakakaalam kung gaano kahirap patayin silang lahat ng sabay-sabay. Kabanata 2268. Lumaban siya ng husto sa sandaling iyon at halos maubos ang kanyang huling tunay na enerhiya para patayin ang lahat ng mga bangkay na puppet. Pareho ang problemang naranasan ng lahat. Si Benjamin ay mula sa parehong sekta ni Graham at tinanong din siya ni Graham kung paano niya nagawang gugulin ang mga huling sandali matapos silang ilipat pabalik sa Divine Void Slope. Tutal, ang pakikipaglaban ay hindi pa natatapos. Maraming mga bangkay na puppet ang naubos na ang kanilang tunay na enerhiya at ginawa silang walang magawa. Matapos tanungin si Benjamin para sa mga detalye ng proseso, napagpasyahan ni Graham na gaano man sila kalakas, hanggat nasa likas na antas sila, mauubos pa rin ang kanilang tunay na enerhiya. Tutal, ang bilis ng kanilang pagpatay ay direktang proporsyonal sa kanilang lakas. Habang mas mabilis silang pumatay, mas nagiging baliw ang mga corpse puppet na nagreresulta sa mas maraming enerhiyang nauubos sa proseso. Ang mas mahihinang mga kalaban ay papatayin ng mga kalaban ng mas mabagal, at ang atake ng mga corpse puppet ay hihina. Walang dodang siya at ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion ang pinakamalakas sa lahat ng naroon. Sila ang pinakamabilis pumatay ng mga kalaban, at ang mga corpse puppet sa kanilang lugar ang pinakamabaliw. Dahil dito, naubos ang malaking bahagi ng kanilang tunay na enerhiya, bagamat sila ang pinakamalakas. Sa huli, hindi na nila nagawang magpatuloy. Kung tungkol naman kay Jack, paano niya nagawang malampasan ang kanilang bilis at maging ang unang taong nakapatay ng 120 corpse puppets gayong nasa intermediate stage pa lamang siya ng innate level? Posible kayang mas malakas si Jack kaysa sa kanila.
Gayunpaman, maaari itong maging sanhi ng pagkabaliw ng mga corpse puppets at pagkonsumo ng napakalaking halaga ng tunay na enerhiya ni Jack. Ang mga pagkakaiba sa kanilang mga kaharian ay hindi lamang nagdulot ng mga pagkakaiba sa kanilang kabagsikan, kundi mayroon ding pagkakaiba sa imbakan ng kanilang tunay na enerhiya. Ang mga nasa huling yugto ng likas na antas ay may isang kapat na mas maraming imbakan ng tunay na enerhiya kumpara sa mga nasa intermediate na yugto. Siyempre, ang paunang kondisyon ay pareho silang nagsasanay ng mga kasanayan sa martial sa parehong antas. Ipinapalagay ni Graham na si Jack ay hindi nagsanay ng anumang mataas na antas ng kasanayan sa martial dahil nangangailangan iyon ng mga talento at mahusay na pag-unawa sa mga kaharian. Tanging ang mga nakamit lamang ang isang tiyak na husay sa pakikipaglaban ang maaaring magsanay ng mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ay isang karaniwang sentido na ang lahat ay may parehong pag-unawa, at ang binata na iyon ay hindi maaaring magsanay ng mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil ang kanyang imbakan ng tunay na enerhiya ay mas mababa ng isang kapat kumpara kay Graham, paano nagawa ni Jack na unang tapusin ang misyon gayong si Graham naman ang nagdusa sa huli, muntik nang hindi matapos ang hamon. Hindi maintindihan ni Graham. Tumingin siya kay Jack na nasa malapit lang. Kalmadong nakatayo si Jack sa kanyang pwesto habang hindi pinapansin ang lahat ng mga usapan sa paligid niya. Hindi ba siya nasaktan? Medyo pausang boses ni Graham nang magsalita siya. Mabilis na sumagot ang mga disipulo ng The Thousand Lives Pavilion sa tabi niya, kanina ko pa tinitingnan si Jack at wala naman siyang natamong sugat. Hindi na niya nabawi ang tunay niyang enerhiya simula nang bumalik siya at hindi niya pinansin ang sinumang gustong makipag-usap sa kanya, nakatayo lang at tahimik na nakatingin sa hinaharap sa buong panahong ito. Imposible, giit ni Graham, hindi makapaniwala sa nangyari. May mali talaga. Nakapatay siya ng 120 bangkay na puppet at nagpumiglas pa noong panahong iyon, at nasugatan din siya matapos tuluyang maubos ang kanyang tunay na enerhiya. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Graham na maghinala na may mali kay Jack dahil si Jack ay kabaligtaran niya. Alam ni Graham sa kaibuturan ng kanyang puso na may mali sa lalaking ito dahil si Jack ay hindi nagtamo ng anumang sugat o pagkaubos ng tunay na enerhiya. Anong imposible? Mausisa na tanong ng disipulo ng Thousand Lives Pavilion na nakatayo sa tabi ni Graham nang marinig nila ang sinabi niya. Hindi sinagot ni Graham ang tanong niya at tahimik lamang na pinagmasdan si Jack habang sari-saring ideya ang pumapasok sa isip niya. Sa tingin ko rin ay imposible. Kabanata 2269. Biglang sumabat si Benjamin sa usapan. Tumingin si Graham at nakita niyang malalim din ang iniisip ni Benjamin habang nakatingin kay Jack. Alam niyang iniisip din ni Benjamin ang iniisip nito. Naranasan na rin niya ang pakikipaglaban sa 120 bangkay na puppet at muntik na siyang mabaigo sa huli. Mas malala ang mga sugat ni Benjamin kaysa sa kanya, kaya naguluhan pa siya sa kasalukuyang kalagayan ni Jack. Naiintindihan ko na. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang lalaking nakamaskara na medyo malayo sa kanya. Isang mapang-uyam na tingin ang sumulpot sa kanyang mga mata, at mukhang nalutas na niya ang pinakamahirap na problema sa kanyang buhay. Malakas siyang nagsalita, at nang makita ang kanyang posisyon, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat gamit ang kanyang maingay na bulalas. Maging si Jack ay tumingin, at ang lalaking nakamaskara ay ngumisi bago na ninangkit ang kanyang mga mata. Pinapractice mo ang soul attribute, di ba? Hamon ng lalaking nakamaskara na tila sigurado sa kanyang sarili. Maraming tao, nang sandaling iyon, ang napagtanto na si Jack ay talagang nagsasanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na may katangiang soul habang nakikita nila ang pag-atake ni Jack. Ang lalaking nakamaskara at ang iba pa ay nakatingin din kay Jack, kaya nakita rin nila ang lahat. Gayunpaman, si Jack ay natawa at walang imak. Hindi niya pinansin ang lalaking nakamaskara at gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ng lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim ang lalaking nakamaskara. Hindi nakakapagtaka na napakakalma mo nang lumabas ka. Mukha kang kakatapos mo lang kumain sa dugo at walang natamong pagkalugi ng halos maubos na natin ang ating tunay na enerhiya. Bukod pa riyan, nasa intermediate stage ka pa lang ng innate level, at dapat ay isang kapat na kulang ang imbakan ng tunay na enerhiya mo kumpara sa amin. Bakit kayo ayos lang at magaling kung tuluyan nang naubos ang ating enerhiya? Agad na sumang-ayon ang iba sa sinabi ng lalaking nakamaskara. Pagkalabas nilang lima, natural lang na sila ang naging sentro ng atensyon ng lahat ng naroon. Kung ikukumpara sa pagod at sugat ng apat na iba pa, tila maayos naman ang kalagayan ni Jack, at wala silang maramdamang pagbabago mula sa kanya. Parang hindi iisang lugar lang ang nilaipat ng 5 taong ito at iba-iba ang kanilang ginagawa. Nagchichismisan pa nga ang lahat at nagteorya kung bakit sila nasa dalawang magkaibang estado.
Lumingon ang lalaking nakamaskara at hinarap si Jack habang nagsasalita, ang mga corpse puppet ay mayroong hindi kapani-pani walang antas ng depensa, at kinailangan naming gumastos ng napakalaking enerhiya para patayin o pigilan sila. Kinailangan naming gumamit ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban para sirain ang depensa ng mga corpse puppet, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon. Tumigil ang lalaking nakamaskara habang sumisilip ang madilim na tingin sa kanyang mukha. May bahid ng selos na sumilay sa kanyang mga mata, walang duda na naiinggit sa swerte ni Jack. Dagdag pa niya, nagsasanay ka ng martial skills na soul attribute. Ang kahinaan ng mga corpse puppet ay ang kanilang kaluluwa, at kailangan mo lang sirain ang panlabas na anyo ng corpse puppet at hayaang tumagos ang iyong atake sa kanila. Madali mong mapapatay ang mga kaluluwa ng mga corpse puppet. Ang lalaking nakamaskara ay isang master na dating nasa solidifying soul level at ang pinakamalakas sa mga disipulo ng Corpse Pavilion. Bago pa man mapagtanto ng iba ang nangyayari, natuklasan na niya ang mahalagang punto ng isyo at alam na niya kung bakit ganoon na lang kakalma si Jack. Hindi maiwasan ni Jack na mag-isip ng maayos tungkol sa lalaking nakamaskara dahil ang sitwasyon ay katulad ng sinabi ng lalaking nakamaskara. Hindi siya nababagabag dahil ang kasanayang martial na kanyang isinagawa ay nagkataong pumihil sa mga bangkay na puppet. Kaya naman, napatay niya ang lahat ng 120 bangkay na puppet nang hindi gumagamit ng masyadong lakas. Madaling naintindihan ang paliwanag ng lalaking nakamaskara, at mabilis na naintindihan ng lahat ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito, napuno na naman ang mga usapan ang kanilang paligid. Hindi nakakapagtaka na nawala ng malay ang lalaking ito nang lumabas siya. Lumalabas na, kumikita lang siya. Napakaswerte niya. Ang iba ay nahirapang pumatay ng 120 bangkay na puppet, habang siya naman ay kailangan lang basagin ang balat ng mga ito para madaling mapatay. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2270. Tama, sinuwerte siya. Kung hindi nagsanay si Jack ng martial skills na may soul attribute, sigurado akong bagsak siya sa misyon at matatalo. Hindi siya kwalipikadong sumulong kasama ng 4 pa. Tama, ang swerte lang talaga ng lalaking ito. Paano siya makakaabante kung hindi naman napigilan ng kanyang kakayahan ang mga bangkay na puppet? Maraming tao ang hindi kumbinsido, tinitingnan si Jack na parang isa lamang siyang taong tumama sa jackpot. Hinangaan nila ang ibang mga master na nagtagumpay gamit ang kanilang tunay na kapangyarihan, ngunit hinamak at hindi sila kumbinsido kay Jack. Bakit siya sumulong kasama ng 4 na iba pang mga master? Higit sa lahat, ang lalaking ito ay nasa gitnang yugto lamang ng likas na antas. Bakit siya nagtagumpay gayong sila, isang grupo ng mga tao na nasa huling yugto ng likas na antas, ay nabigong sumulong pa? Grabe ang pakiramdam ni Griffin na parang nakain siya ng kilong-kilo ng dumi ng hayop. Bago pa man ipaliwanag ng lalaking nakamaskara ang mga bagay-bagay, binagabag siya ng kaisipang mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Gayunpaman, mas lalong sumama ang pakiramdam niya matapos niyang marinig ang paliwanag. Tutal, nagawa naman ni Jack na sumulong dahil maswerte siya, at hindi dahil mas malakas siya kaysa kay Griffin. Kahit ano paman, si Jack ay ituturing na isang mahalagang talento na sasanayin ng sekta gamit ang kasalukuyan niyang mga resulta. Sino ang mag-aakala kung gaano karaming resources ang ibibigay nila sa kanya? Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Griffin nang maisip niya ito. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Nagseselos lang sila, komento ni Reeve habang nakatitig kay Jack. Tumawa ng mahina si Jack. Sa totoo lang, hindi niya kailanman pinansin ang mga pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya. Hindi mahalaga kung pinupuri siya, naiinggit, pinagsabihan, o may sinasabi silang masama tungkol sa kanya. Tutal, ang katangian ng kaluluwa ay hindi kayang gawin ng lahat, lalo na't hindi niya kayang makamit ang kasalukuyan niyang tagumpay. Lumingon siya at sumulyap kay Reeve. Ayos lang. Marahang bamantong hininga si Reeve. Simula nang pumasok sila sa secret place for resources, hindi na natigil ang iba't ibang paksa tungkol kay Jack. Palagi siyang nagiging sentro ng bawat usapan. Kung ganoon, huwag kang masyadong umasta ng maayos. Muling pinigilan ng boses ng lalaking nakamaskara ang diskusyon tungkol sa kanila na dumaan sa pandinig ni Jack. Lumingon si Jack at napansin kung paano siya tinitigan ng lalaking nakamaskara ng may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Habang sinisiraan ng iba si Jack, lalong natutuwa ang lalaking nakamaskara. Mas lalo siyang natuwa nang malaman niyang siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ngumisi si Jack at sinabing, ganito rin ang sasabihin ko sa iyo. Natigilan ang lalaking nakamaskara. Noon pa man ay nagagawa ng sorpresahin ni Jack ang mga tao, tapos bigla na lang, inuulit na naman sa kanya ni Jack ang parehong bagay. Ha 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 ha.
Pangiinis ng lalaking nakamaskara at naramdaman niyang mas lalo pang nagiging katawa-tawa si Jack kaysa dati. Umasa kang matatalo ka sa susunod na hamon. Kung hindi, sisiguraduhin kung gugustuhin mong mamatay ka na lang kapag humarap ka sa akin. Alam ni Jack ang sinasabi niya. Sinabi ng matandang boses na kailangan nilang harapin ang 10 hamon, ngunit 9 na Divine Void Warriors lamang ang mapipili nila. Nangangahulugan ito na ang mga taong haharapin nila sa ika-10 hamon ay ang iba pang mga nakapasa rin sa iba pang mga hamon at nakarating sa huling hamon. Tinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kilay at may paghamak na nagkomento, baka hindi ka makarating sa huling hamon. Gamit ang iyong kasalukuyang kakayahan, tiyak na matatalo ka kapag nakaharap mo ang ika-6 na Divine Void Warrior. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.